Nagbubukas ang pelikula sa mga suburb kung saan nakatira ang isang mapagmahal na mag-asawang sina Nick at Maggie kasama ang kanilang dalawang anak na sina Ayla at Max. Si Nick ay isang ama ng pamilya na labis na mahal ang kanyang asawa at nagtatrabaho bilang construction site manager. Masaya ang kanilang buhay hanggang isang umaga nang biglang atakihin sa puso si Maggie. Isinugod siya sa ospital at nagawang iligtas ng mga doktor ang kanyang buhay. Gayunpaman, iminungkahi nila na ma-admit siya sa ospital para sa agarang heart transplant. Ngayon, hindi lamang kailangang pagsabayin ni Nick ang trabaho at pag-aalaga sa mga bata, kundi kailangan din niyang magdasal na makahanap ng donor ang kanyang asawa. Isang gabi, dinala niya ang mga bata sa isang presentasyon ng high-tech company na Kubul Industries. Doon, nakita nila ang mga SIM, mga advanced na robot na kayang tumulong sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Basta huwag mo lang silang ilagay sa pool na walang hagdan. Habang abala si Nick sa panunood ng mga robot, gumala mag-isa ang batang si Ayla. Nagpanik si Nick nang mapansin ito at agad niyang sinimulang hanapin ang bata. Sa kabudirang palad, isang SIM na nagngangalang Alice ang nagbalik kay Ayla at nag-alok pang bantayan ng bata. Maya-maya, dumating ang isang salesman at ipinaliwanag na si Alice ang pinakabagong modelo na may pinakasopistikadong AI technology. Pinapahintulutan ng bagong teknolohiyang ito ng mga SIM na gayahin ang emosyon ng tao. Si Nick, na hirap pagsabayin ng trabaho at buhay pamilya, ay nainganyo at nagpasisyang bilhin ang robot. Kinabukasan, dumating si Alice sa kanilang pintuan at agad nagsimulang tumulong sa halos lahat ng bagay. Kinabisado niya ang schedule ng bawat miyembro ng pamilya, sinipsip ang shopping list mula sa smart fridge at inayos pa ang maluwag na handrail ng hagdan. Sa pagtatapos ng araw, umuwi ang pamilya sa isang perpektong malinis na bahay at may mainit na hapunan. Tahimik na binagmamasdan ng SIM ang pamilya habang kumakain at sinusuri ang kanilang mga pattern ng kilos. Kinagabihan, palihim na lumabas si Isla mula sa kanyang kwarto papunta sa kusina. Umakyat siya sa isang upuan upang abutin ang garapon ng cookies na nasa itaas na estante. Ngunit nawalan siya ng balanse, nahulog ang garapon at siya ay bumagsak mula sa upuan. Si Nick na nagtatrabaho sa itaas ng bahay ay nakarinig ng malakas na ingay at agad tumakbo pababa. Dumating siya sa kusina para makita na nasalo na ng SIM ang kanyang anak. Walang anumang sugat si Isla sa aksidente habang ang robot naman ay nakakagulat na dumudugo mula sa kanyang kaliwang binti. Matapos patulugin ng mga bata, pinuntahan ni Nick si Alice upang tingnan ito. Natagpuan niya ito sa banyo, naka-lingerie. Alanganing tinanong niya kung kailangan ba nitong ipa-repair ang sarili, ngunit gumamit na si Alice ng isang espesyal na benda na agad nagpapagaling ng anumang pinsala. Maya-maya, binisita ng pamilya si Maggie sa ospital. Sa kanilang pag-uusap, malinaw na talagang gusto ng mga bata ang SIM. Samantala, naging intimate si Nick sa kanyang asawa nang sila'y mag-isa. Lumalabas na marami siyang naipong sexual frustration dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at sa presensya ng kanyang nakakagulat na kaakit-akit na robot. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Nick at ng kanyang mga katrabaho na ipinapakita ng kanilang boss ang lugar sa isang kinatawan mula sa isang robotics company. Dahil sa pag-uusisa, kinausap ni Nick ang kanyang supervisor, ngulit isang nakakalulumong balita ang kanyang nalaman. Ang kumpanya ay naghahanap pala ng paraan upang kumita sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga human workers at pagpapalit sa kanila ng mga robot. Sinabi ng supervisor na mananatili si Nick sa kanyang trabaho bilang site manager. Ngunit agad siyang nagbitiw bilang pakikiisa sa kanyang mga katrabaho, pansamantalang nakakalimutang may asawa siyang nasa ospital, mga anak na kailangang alagaan at isang robot na babayaran niya ng interes habang buhay. Gayunpaman, nang ipaalala ng supervisor na kailangan niya ng pera para sa gastusin sa ospital, okay mabuti. Nagbago ng isip si Nick at pumayag na manatili sa trabaho. Kinagabihan, matapos patulugin ng mga bata, sumama si Alice kay Nick sa sala. Inanyayahan niya itong manood ng pelikulang Casablanca, ngulit alam na ni Alice ang buong kwento mula sa kanyang database. Sumagot si Nick na ang aktwal na panonood ay isang ganap na naiibang karanasan. Inutusan niya si Alice na burahin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa pelikula mula sa kanyang memorya. Ipinaliwanag ng SIM na kailangan niyang i-restart ang kanyang programming upang magawa ito, kaya pinindot ni Nick ang power button sa leeg
niya sa loob ng 7 segundo ayon sa instruction manual nito. Pagkatapos nito, nabura ang lahat ng datos na may kinalaman sa Casablanca mula sa kanyang sistema. Umupo si Alice kasama si Nick at naranasan ang panonood ng pelikula sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag niya ang Casablanca bilang isang kwento tungkol sa pag-ibig na napakalakas na kaya ng isang tao na gumawa ng masasamang bagay upang maprotektahan ito. Sa sandaling iyon, naputol sila ng isang tawag mula kay Maggie na sa wakas ay may dalang magandang balita. Inanunsyo niya na nakahanap na ang mga doktor ng donor kaya naka-schedule na ang operasyon. Gayunpaman, kinabukasan ay nagdala ang doktor ng nakababahalang balita. May malakas na bagyo sa lugar. Dahil dito, hindi makakarating sa ospital ang helicopter na may dalang puso ng donor. Kakanselahin na naman ang operasyon. Kinagabihan, isang balisang si Nick ang uminom kasama ang kanyang mga kaibigan sa trabaho upang mailabas ang stress. Ang buong grupo ay labis na frustrado dahil nahihirapan silang makahanap ng trabaho. Lahat sila ay nag-aapoy sa galit dahil sa mga sim at gustong maghiganti. Magsindi lang ng apoy at tanggalin ang mga pinto. Kalaunan, sinabi ng isa sa pinakamalapit na kaibigan at dating katrabaho ni Nick na si Monty na may naiiwan siyang mga kagamitan sa construction site kaya hiniling niya sa grupo na ihatid siya roon. Pagdating nila, natagpuan ni Monty ang lalagyan kung saan nakaimbak ang mga bagong sim worker. Nakalock ito at nangangailangan ng password na ibinibigay lamang sa site manager, si Nick. Tumanggi si Nick na buksan ito para sa kanila. Ngulit nahulaan ni Monty na ang code ay ang taon ng kapanganakan ni Isla. Tama ang kanyang hula at bumukas ang lalagyan na naglantad ng maraming robot na magkakamukha. Galit na galit dahil sa pagkawala ng trabaho, sinimulan ni Monty na wasakin ang mga sim gamit ang isang malapit na bakalan na pamalo. Sinubukan siyang pigilan ng isang horrified na si Nick, ngulit ang iba ay pinigilan siya. Matapos ang pagwawala, umumi ang lahat at agad pumasok sa shower si Nick. Biglang lumitaw si Alice na may dalang mga tuwalya at napansin ni Nick na suot nito ang robe ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ng sim na ang amoy ni Maggie ay pila nakakapagpakalma sa mga bata. Ngulit hindi nagustuhan ni Nick ang ideya at hiniling niyang hubarin ito. Sumunod si Alice at hinubad iyon mismo na natiling naka-lingerie. Kanabahan si Nick at sinuburong umalis. Ngulit pinigilan siya ni Alice. Pagkatapos, tinanggal nito ang tuwalya ni Nick bago siya paupuin. Habang umaakyat sa kanyang kandungan, tinakpan niya ang mga mata nito at binago ang kanyang boses upang magtunog tulad ni Maggie. Nick, uminom ka na naman ng mga lalaki, di ba? Kailangan mong maging responsable, Nick. Sapat na iyon para tuluyang mawala sa sarili ang isang matagal ng sexually pent-up na Nick. Subuko siya sa ilusyon at nagkunwaring intimate siya sa kanyang asawa. Hindi niya alam na may dalang baril si Alice. Kinabukasang umaga, nagising si Nick na puno ng pagsisisi at sinabi kay Alice na hindi na nila maaaring ulitin ito. Itinuro ni Alice ang data at sinabing bumaba ng malaki ang kanyang stress. Ngulit pinagalitan pa rin siya ni Nick. Ipinaliwanag niya na hindi ito tungkol sa pangangailangan kundi sa koneksyon at pagmamahal. Lumala pa ang sitwasyon sa trabaho nang dumating ang pulisya upang imbestigahan ang pag-atake sa sim. Sinabi ni Nick na kasama niya ang kanyang asawa sa ospital kagabi. Idinagdag niya na ang code ay kabarawanan ni Isla kaya madaling mahuhulaan ng sino mang malapit na kaibigan. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang boss at nagbantang natatanggalin siya sa trabaho kung nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, tumawag si Maggie at masayang ibinalita na nakahanap na sila ng wakas ng isa pang donor. Nakahinga si Nick ng maluwag kaya nag-leave siya at nagmadali sa ospital. Sa kabutihang palad, naging matugumpay ang transplant salamat sa isang team ng surgeons kabilang ang ilang sim. Pagkalipas ng ilang araw, na-discharge na si Maggie mula sa ospital. Mahina pa ang kanyang katawan at nahihirapan siyang yumuko upang buhatin si Max, kaya nagboluntaryo si Alice na alagaan na lang ang bata. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang sim ng mas lalo pang kakaibang emosyon. Dahil sa reset, panunood ng Casablanca at pagmamasid sa pamilya, nakabuo na siya ng mas komplikadong emosyon tulad ng selos. Handa rin siyang gawin ng kahit ano upang makuha ang pagmamahal ni Nick at protektahan siya. Kinaumagahan, biglang nagising si Maggie sa sigaw ni Isla na nag-udyok sa kanya na agad bumangon sa kama. Habang bumababa ng hagdan, hinawakan niya ang railing. Sa kasamaang palad, biglang itong nabali dahilan upang mahulog si Maggie at magtamo ng bahagyang mga sugat. Samantala, itinigil ni Alice ang pagkiliti kay Isla na siyang dahilan kung bakit sumisigaw ang bata ng stop. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nakita niyang nagbabasa si Alice sa kanyang anak gamit ang boses ni Maggie. Binanggit ng Sim na nagkaroon ng aksidente si Maggie dahil sa pagkasira ng handrail ng hagdan. Ngunit naging kahina-hinala ito para kay Nick dahil si Alice mismo ang nag-ayos ng railing sa unang araw niya sa bahay. Gayunpaman, naghanda pa rin si Nick ng isang romantikong hapunan para lamang sa kanya at kay Maggie ng gabing iyon. Habang masaya ang dalawa, makikitang palihim silang pinagmamasdan ng isang nagseselos na si Alice mula sa bintana. Pagkitapos ng hapunan, sabay silang naligo at naging intimate sa kama. Ayaw masaktan ni Nick si Maggie.
Kaya sa halip na makipagtalik, sinubukan niyang pasayahin siya ng pasalita. Ngunit ang kanilang espesyal na sandali ay creepy na naputol ng isang alis na nagsabing nagkaroon ng bangungot si Isla at hinahanap si Nick. Matapos asikasuhin ng bata, lumabas si Nick sa hardin upang linisin ang kalat mula sa hapunan na isang euphemism para sa pagbabalik sa oral na ginagawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Monty sa hardin na may dalang ilang inumin. Lasing na lasing siya at ibinunyag na nagsasampa na ng kaso ang kanilang boss para sa pagkasira ng ari-arian. Sinisi niya si Nick sa pagsusumbong sa kanya at nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa isang matinding suntukan. Sa huli, dinampot ni Monty ang isang bote upang saktan ng kanyang kaibigan. Ngunit napigilan siya ni Alice sa isang nakakagulat na pag-ikot. Binabasag ng semang bote at pinatumba ang umaatake. Napahiya at natakot, tumakas si Monty. Ngunit hindi bago magbanta na idadamay si Nick sa kaso kapag humupa na ang lahat. Sinabi ni Nick kay Alice na hindi dapat nananakit ng tao ang mga sim. Ngunit kakaiba namang nagsimulang magsalita si Alice tungkol sa magiging buhay nila kapag namatay si Maggie. Agad siyang sinigawan ni Nick at sinabing hinding-hindi niyang mapapalitan ng kanyang asawa. Kinagabihan, pununtahan ni Alice si Monty sa kanyang bahay nang walang sinasabi kanino man. Abala si Monty sa pagsisinhot ng droga at pinag-iisipang wakasan ng kanyang buhay. Nang makita niya si Alice, agad siyang nagsimulang manginsulto sa kanya at sa mga sim sa pangkalahatan. Maglalabas na lang sila ng bagong laro imbis na lahat ng DLC na yan. Dahil sa droga at galit, binunot niya ang kanyang baril upang barilin si Alice. Ngunit walang kahirap-hirap siyang pinigilan ni Alice at inihagis sa sahig. Pagkatapos, marahas niyang itinulak si Monty sa pader. Kinuha ang kanyang baril nito at walang awa niyang binaril hanggang mamatay. Kinabukasan, umabot kay Nick sa trabaho ang balita tungkol sa pagkamatay ni Monty. Lubhang nabalisa si Nick. Nagsisimula na siyang maghinala sa kanyang sim at sa posibleng kinalaman nito sa insidente. Samantala, sa bahay, naliligo si Maggie nang bigla siyang mahilo habang sinusubukang pulutin ang isang libro. Dumating si Alice at tinulungan siya, ngunit sa halip na umalis, nanatili lang siya roon. Alanganing sinabi ni Maggie na gusto niyang maligo ng mag-isa, ngunit tumanggi ang sim na umalis dahil nag-aalala itong baka malunod si Maggie kung sakaling atakihin ulit siya. Pagkatapos ay creepy na ipinaliwanag ni Alice na nagiging pabigat si Maggie sa buong pamilya, lalo na't hindi niya kayang tugunan ang pisikal na pangangailangan ni Nick. Nabigla si Maggie at tinanong kung paano niya nalalaman iyon. Sumagot ang sim na alam niya ang vital signs ni Nick at kung kailan ito nasisiyahan. Bibigyan kita ng clue, mahilig siya sa pegging. Galit na galit, pinalayas ni Maggie si Alice papunta sa garahe at hinarap ang kanyang asawa pag uwi nito. Inamin ni Nick na minsan siyang naging pisikal kay Alice na nauwi sa isang matinding pagtatalo sa pagitan nilang dalawa. Hindi nila alam, mas lalo pang naging radikal si Alice at determinado na siyang alisin ang anumang pabigat sa kanyang pangunahing user, si Nick. Maya-maya, narinig niya ang iyak ni Max sa itaas at napagpasyahan niyang pabigat ang bata sa kanyang ama. Kaya dinala niya ito sa banyo, inilagay sa bathtub at sinimulang punuin ng tubig. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Isla at agad binalaan ang kanyang mga magulang na nasa gitna ng pagtatalo. Nagmadali silang umakyat sa banyo, ngunit hinahawakan ni Alice ang pinto. Desperado, sinimulan ni Nick hampasin ang pinto gamit ang isang lampara. Habang umaakyat si Maggie palabas ng bintana at dumaan sa bubong upang marating ang banyo, sinubukan niyang kunin ang sanggol. Mulit itinulak siya ni Alice sa kader. Sa wakas, nabasag ni Nick ang pinto at nailabas si Max mula sa bathtub. Pagkatapos, hinampas niya si Alice gamit ang poste ng lampara upang palayain ang kanyang asawa. Mulit nang subukan niyang hampasin ito muli, hinarang ng sim ang atake. Nang mapagtantong wala na sa kontrol ang sim, mabilis na isinaksak ni Maggie ang lampara sa saksakan. Nakuryente si Alice at nawalan nito ng malay habang ang buong bahay ay nawalan ng kuryente. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ambulansya upang dalhin si Max sa ospital. Humingi ng tawad si Nick sa kanyang asawa, ngunit humingi si Maggie ng espasyo at umalis kasama ang mga bata. Samantala, dumating rin ang isang cobalt agent at dinala si Alice sa kanilang repair shop. Doon, binuksan ng dalawang technician ng kanyang ulo at tinanggal ang kanyang memory. Ikinonekta nila ito sa isang computer at napansin nilang puno ng puwang ang kanyang code. Biglang nag-flash ang mga screen at may lumabas na mensahe na may isinasagawang upload. Ibinunyag na hinahack ni Alice ang sistema at kinukuha ang kontrol sa lahat ng SIM na ginawa ng kumpanya. Natakot ang mga technician at hinila ang memory, ngulit huli na ang lahat. Nasa loob na ng sistema si Alice at ibinuhos ang lahat ng kanyang data sa isang malapit na SIM na tinatawag na Alice 2. Agad na kumilos ang bagong SIM at marahas na ibinagsak ang mga ulo ng mga technician sa sahig.
Pagkatapos, binuhay niya ang kanyang pinagmulan na ngayon ay may malalang hiwa sa muha. Malaya na, tinunton ni Alice si Nick hanggang sa paborito nitong bar at nakarating doon. Nang makita niya si Nick, ipinaliwanag niyang tungkulin niyang pasayahin siya at inamin niyang pinatay niya si Monty. Sinubukan ni Nick na umalis, ngulit marahas siyang pinigilan ni Alice. Nagkunwari si Nick na marahang hahawakan ng ulo ni Alice, ngulit isa pala itong panlilinlang. Matalinong tinanggal niya ang memory nito, dahilan upang pansamantalang mag-shutdown si Alice. Nagkaroon si Nick ng sapat na oras upang makatakas. Sa ibang lugar, nagtungo rin si Alice sa ospital kung saan naroon si Maggie kasama ang kanyang mga anak. Ang unang ginawa niya ay kunin ang kontrol sa lahat ng robotic workers doon. Pagkatapos, pumasok siya sa isang silid at marahas na sinakal hanggang mamatay ang isang nurse para makuha ang access key. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Maggie at palihim na tumakas kasama ang kanyang mga anak. Sa kanyang paglabas, aksidenteng gumapang siya sa ibabaw ng mga basag na test tube na nagdulot ng hiwa sa kanyang palad, ngunit matapang niya itong tiniis at nakalabas kasama ang kanyang mga anak, kung saan maraming SIM worker ang nakapirmi sa lugar. Kinuha ni Maggie ang susi ng ambulansya mula sa isa sa mga SIM at isinakay ang kanyang mga anak. Sa kasamaang palad, napansin din ni Alice ang mga patak ng dugo sa labi ng ospital at inanska ng mga ito. Alam na niya na kay Maggie iyon at agad siyang nagmadaling lumabas. Dumating ang makapangyarihang SIM sa parking lot sa tamang oras at nakita si Maggie sa loob ng ambulansya. Pagkatapos, pinunit niya ang pinto at inihagis si Maggie sa ibabaw ng isang kotse habang may baliw ng ngiti. Inamin niya na nais niyang mahalin siya ni Nick katulad ng pagmamahal nito sa kanyang asawa. Pagkatapos, hinawakan ni Alice Tu ang kanyang biktima sa leeg at walang awa nitong dinukot ang peklat ng operasyon ni Maggie. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Nick na minamaneho ang kanyang sasakyan sa napakabilis na takbo. Ginamit ni Maggie ang pagkakaabala upang kahit papaano ay makatakas at si Nick ay bumangga sa SIM papunta sa pader. Habang nagliliyabon sa sasakyan, nagmadaling ilabas ni Maggie ang kanyang walang malay na asawa. Ngunit lalo pang lumala ang kanyang problema. Habang itinutulak ni Alice Tu ang kotse at lumalabas mula sa apoy, umakyat siya sa ibabaw ni Maggie at sinimulang sakalin ito habang tinatanggal ang isang piraso ng metal na nakabaon sa kanyang katawan. Papatayin na sana siya ng SIM gamit ang metal, ngulit biglang nagkamalay si Nick. Tinipon ng lahat ng kanyang lakas, hinampas niya si Alice Tu gamit ang bumper ng kotse na natanggal dahil sa bangjaan. "Sakalin mo ako ngayon," sigaw niya. Pagkatapos, inagaw ni Maggie ang piraso ng metal at sinaksak ang SIM sa mukha. Ito ang tuluyang nagpahinto kay Alice Tu habang buhay. Matapos ang insidenteng ito, lahat ay dinala sa ospital para sa gamutan. Samantala, iniimbestigahan ng SIM company ang repair shop at ang mga code na kumukontrol sa mga robot. Biglang nag-anunsyo ang computer ng isang upload habang ang isa pang Alice model ay nagmulat ng kanyang mga mata. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.